Okay, before we start with our Sunday school, ato usang kantaho no ang ato ang theme song. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16, okay? 2 Timothy chapter 3 verse 16, nasa screen, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Mauna ang pulong sa Ginoo nga ato ang ginatun-an, wala tay laing gibasihan diya kundili ang pulong lang sa Ginoo. Amen. Now, Dr. Charles F. Stanley said, to obey God and leave all the consequences to Him. We are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. No? Usa sa mga pag-istoryahan nato sa tuwang Sunday school is all about prayer. Amen? And we all believe that prayer is powerful. Amen? And mao kana ang pinaka-essential nga tool nga gikinahanglan sa usa ka tawo nga makat-on gud siya og ampo. Amen? And don't forget, Jesus saves. Now we're going to sing the Old Testament. Amen? Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two. Laws and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kaya at this point of time, akong hangyo na matagos sa manindugta, ato ang pag-aablihan ng atong mga Biblia in the book of 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're only going to read verse 20. Then afterwards, we'll proceed with 1 Timothy chapter 2. We're going to read from verse 1 up to verse 3. Amen? Gamay lamang kini nga mga bersikulo, and that's the reason why we're going to read this in unison. Amen? We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1 verse 20. Then we're going to proceed to read 1 Timothy chapter 2 from verse 1 up to verse 3. Say amen kunana. Amen. No? And kindly share your Bible alang sa mga walay Biblia so that everyone can partake. Amen? Now we're going to read 1 Timothy chapter 1 verse 20. Ready, read. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Now we're going to proceed from chapter 2 from verse 1 to verse 3. Verse 1, ready, read. I exhort therefore that, first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet, peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior.
Pagapanalanginan sa Ginoo yang pulong nga atong ginabasa karon, ato ang iduko atong mga ulog magamputa. Buhig balaan nga Dios makagagahom sa tanan, tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa imuhang kaayo sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa paghatag kanamo og oportunidad nga makasimba kami karon taknaa. Salamat Lord alang sa among mga kauban, lagyo pa ilang ginanggibiyahian Amahan. Apan naa sila diri kuyog namo Lord alang sa pagsimba kanimo. Salamat Lord alang sa mga bisita nga ning accept sa call to attend this church service. Salamat sa mga nagdala kanila. Salamat Lord alang sa matag-usa nga imong gitugutan nga makasimba karon. Salamat sa answered prayer o God. Heavenly Father, mangayo kami og kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna sa pulong sa buhat, pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon takna Amahan, pagasimbahon kanamo, pinaagi sa mga alawiton, pinaagi Lord sa pagtuon sa imong pulong. And karon Amahan, among ginapangamuyo ang gahom sa Holy Spirit nga magahatag kanamo og igo nga kahibalo karong kahaponon nga masabta namo Lord ang imong pulong sa tumang kayano. We are praying, Heavenly Father, bisan pa Amahan sa matag-usa nga maminaw karon, hatagi og konbiksyon ang imong pulong. Among ginapangamuyo nga pinaagi niini, mutubo unta mi sa among Kristohan nga bahin. Mahimo kami nga mga aktibo nga mga Kristohanon Lord. Mas mudako pa among gugma kanimo labi na sa imong ministry. We are praying, Heavenly Father, to use us as a channel of blessing alang niining kaliwatan Amahan nga nalayo na ang kasing-kasing sa imuha. Among ginapray kanimo Amahan, nga imong blessing igahatag nimo sa matag-usa karong kahaponon. Bisan pa Lord, we are praying for our Sunday school sa mga kabatan-unan. Ihatag Amahan ang kaalam sa ilahang mga magtutudlo. Among ginapangamuyo ang mga bata diri Amahan, nga mahimong magtubo sila sa imong pulong, nga mahimo silang panalangin alang sa ilang panimalay, mahimo silang panalangin Lord alang sa community, mahimo silang panalangin Lord alang sa church. We are also praying, Heavenly Father, to bless our plan for the VBS alang sa mga kabatan-unan. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, nga ikaw magapanalangin ni ana nga programa. Bisan pa Lord, among ginapangamuyo kanimo, i-bless Amahan ang amuang preaching service nga pagadalon sa among pastor. Among ginapangamuyo ng Holy Spirit Lord, baliko namo pangayuon ginamo Amahan nga makabaton kami og conviction Ginoo pinaagi sa imong pulong. I-bless Lord bisan pa among choir, i-bless Lord bisan pa ang tithes and offerings. And we are also praying, Heavenly Father, for churches nga nagasimba sa Espiritu kamatuuran, nga igahatag sad nimo ang kadaugan karong kahaponon. Ayaw tuguti Amahan nga masamok ang among panimbahon karon tungod sa among kaaway. Among ginapangamuyo Lord nga ikaw magaabog kaniya, magasilyo Lord nining balalampuanan pinaagi sa imong precious blood. And we are praying, Heavenly Father, alang sa among streaming o God. We are praying, Heavenly Father, nga maabot paunta ni nga mga pagtulunan sa lain pa nga tawo, sa lain pa nga tulunghaan. Among ginapangamuyo nga imong panalangin Lord magauban niini nga imuhang iglesia. Kining tanan Amahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay hangturan. Amen. Kaya let's all be seated. Ato ang kuano nga please do bear sa kainit sa panahon karon. This is the type of climate nga bisag ang upos sa sigarilyo iitsa nimo sa kasagbutan, it can cause fire, no? So mao na siya nga likayan gining mga panahona. I also instructed among mga kauban sa balay dili na magdaob, no, kay kuyaw ni karong panahona tungod sa kainit. Amen. Unta makasabot ang tawo nga kinahanglan siya kaluwasan kay ang kainit diri pa lang gani sa kalibutan unbearable na. Amen. How much more kung tua ka sa linaw nga kalayo
nga nagadilaab sa impyerno. Amen? Now, going back to our lesson, it is titled Warring for God or Wrecked to Pieces. Amen? Now, kini nga pagtulunan, I think, mga 7 na ta ka Domingo nga nag-lesson ini. And I hope and pray, siguro, this would be our last session for this lesson. Now, it is titled, no, Warring for God or Wrecked to Pieces on our number 4 point, the blasphemers from verse 20. No? Now, ang ato ang pagtulunan diri is that gihatagan ug kaalam ni Apostle Paul si Timothy kung unsaon pagdala ang ministry. Amen? And we are very thankful nga naani nga mga pagtulunan because it can serve as a manual alang sa matag Kristohanon. Amen? Now, ang kadaugan sa iglesia, it does not only rest upon the pastor, but it rests upon sa matag-usa ka nato. Amen? Ang matag-usa ka nato plays a vital role alang sa bulhaton sa Ginoo. Importante ta mga kaigsuonan sa bulhaton sa Ginoo. Mao na nga anindot kayo nga naatay makwaan og pagtulunan kung unsaon pagdala ang ministry sa Ginoo. Amen? Now, on verse 20, gingon diri sa pulong sa Ginoo, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. That's why mabasa na to sa mga bersikulo diri na ay duha ka pangalan diri nga na-mention. Amen? And manotice nimo nga ang title diri are blasphemers. Amen? Now last Sunday, we made mention also of evil people nga nabuhi ni ining kalibutan na. Giingon diri ang usa ka example is the famous gangster in Chicago, no other than Al Capone, no? Ay si Al Capone himuan ni siya og salida nga Scarface. Oh, if you are very much fan ni dili ni si Robert De Niro, kinsa gani ni siya si Al Pacino. May nagdala niya a well-rewarded nga actor. Maayo kay pagkadala. Kung giunsa pagkinabuhi ni Al Capone, ang pinaka-famous nga gangster sa Chicago. Now, napay gi-mention diri no nga ang tawo nga nag-assassinate kang President Kennedy. He was named Lee Harvey Oswald. That is in 63. And next nga atong gi-mention is ang tao nga nagpatay kang President Lincoln. Abi ninyo no, ang nag-assassinate niya, he was an actor in the person of John Wilkes Booth. That is in 1865. Now, all of this, siguro ang ma-mention gihapon nga pangalan, ang pinakadugay diri is around 150 years ago. But abi ninyo, ang ilang mga pangalan, famous gihapon nga nagahisgutan karong panahona. No? Kung unsa kadautan ang ilang pangalan. Abi ninyo, apan, na ay duha ka tawo nga alaot kayo. Ang ilahag yung pangalan gibutang gyud sa Biblia. That until this very, very time, kung pila na ni ka-generation, ang ilahang pangalan ginganlan pagihapon. No? Mao na nga kung pananglitan, naagid gani mo'y anak, ayaw ganinyo hinganli og Hymenaeus og Alexander. Or else, basul-basulon gid mo sa inyong anak. Amen? Now, it made mention of two nga nakahimo sila og siguro kadautan no sa buluhaton sa Ginoo. Kadautan alang sa ministry. Now, gingon diri, the question is, who are these men? What is the meaning of delivered into Satan
And these two men were also mentioned in the book of 2 Timothy, no? Ato dong basahon, no? Atong pag-aablihan atong mga Biblia in 2 Timothy chapter 2 verses 17 to 18 para masabtan nato kung unsa ni nga klase nga tawo si Hymenaeus o si Alexander. Now in 2 Timothy chapter 2 verse 17 to 18, it made mention of Hymenaeus kung unsa day ni siya nga klase sa pagkatawo. Amen? Now, 2 Timothy chapter 17 to 18. Naana, say amen? Amen, no? Atong pagbabasahon, verse 17, ready, read. And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Verse 18, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. No? It made mention of Hymenaeus. Buot pasabot ni si Hymenaeus, naghimo siya og iyahang kaugalingon nga doktrina regarding resurrection. Buot pasabot ni siguro, ginabalita ni Hymenaeus nga humana naman ang resurrection. Because during the time sa resurrection ni Jesus Christ, nga ning-adto siya to the innermost part sa kalibutan, is that gikuha niya ang mga luwas. And abi ninyo, there was a point of time that dili lang si Jesus Christ ang na-resurrected, kung dili ang mga luwas sa Israelites during the time, nangaluwasan. Amen? Kung imo ang pagabasahon, it is not only Jesus Christ during His time who was resurrected, but also the faithful during that time were also resurrected. No? So mao siguro nga ang pagtulunan, iyahang ginaingon nga ay kanang resurrection humananana. Now, if that is the case, maunay hinungdan nga ang mga Kristohanon kaniadto nawad-an na og gana sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? But pasabot ba, instead nga gisaad alang sa atua, tungod kay nahitabo naman kaniadto, then wala na'y resurrection nga mahitabo pagbalik. Amen? Now, abi ninyo, naagoy mga klase sa mga tao, insakto o kaalam, but then kulang sila o kaalam kabahin sa doktrina. Kung makadungog mo og klase ani nga mga tao, Christians, I tell you, daghan sa atua, mausab gyud ang ato ang hunahuna. Amen? It's very, very difficult kingon pa nila. Little knowledge on the Word of God is difficult. Amen? Mauna nga, pantayan na to. Now, that is in the case of Hymenaeus. Buot pasabot niya ni, ang biblical nga doktrina na asya'y iyahang kaugalingon nga explanation. It might be there was a twisting of ideas that made other believers nga nausab ang ilang panghuna-huna sa doktrina. Amen? Now, how about Alexander? 2 Timothy chapter 4 verse 14. No? Ambak lang ta sa lain nga chapter. 2 Timothy chapter 4 verse 14. Diri na ito mabasahan ang account ni Alexander. Okay, say amen kung naana. Amen. Now verse 14, ready, read. Alexander, the coppersmith, did me much evil. The Lord reward him according to his works. No? Now, wala makay-mention diri unlike ni Hymenaeus kung unsa gid iyang nahimo, but according ni Paul, si Alexander naghimo siya og kadautan. Amen? Now, these two people were considered blasphemers, no? Now, a blasphemer was a person who spoke evil, scorned, slandered, defamed, discredited, reviled, no? But pasabot aning
when we talk about revile, kanang dauton yung kaniyag taman. Amen? And reproach God, His Word, and Christians. Amen? Now, mga Kristohanon, it might be nga wala pa ka-encounter o klase ani nga tao sa tong panahon. But I tell you, it really does exist. Nga naagyoy mga klase sa mga tao who's going to spoke evil against our God. Amen? Now, unsa may mga klase-klase nga atong madunggan kabahin sa tuang Ginoo? The Bible teaches us that Jesus Christ is the Son of God. Amen? Is that an amen? Mutuo ba kaniya na nga mao ba na imong doktrina that Jesus Christ is a God, the Son of God? Amen? The only begotten Son of God. Amen? Kung mauna imong mga pagtulunan, mga kaigsunan, daghan pod sa mga tao sa atong palibot, gina-consider lang nila si Jesus Christ as an ordinary man. Amen? But pasabot ana nga ordinaryo nga tawo, ang iyahang dugo dili na maka-cleanse sa ato ang mga sala. He has no redeeming power. He has no authority. Mauna ang ilahang ginatudlo alang sa mga katawhan. At some point, they would call Jesus Christ as just a prophet. But then the Bible tells us, if you're going to read the gospel books, no, from Matthew to Luke to John, nagpamatuod na that Jesus Christ is the Son of God. Amen? Mga kaigsunan, sa makadaghan pa, many people, even it is the work of Satan, nga gusto gyud nila gubon ang pagkatao ni Jesus Christ. Amen? I hope masabtan nato na that it does exist bisan sa atoang panahon. Amen? Now that is, kung ang tao nga naghimo niya, that is a perfect example of a blasphemer. Amen? Susama ni Hymenaeus o ni Alexander. Siguro, si Paul sa dihang gawali siya about Jesus Christ, ang atuang maluluwas, it might be nga si Alexander nagigaega ni. It might be nga si Alexander naghimo pud siya iyahang kaugalingon nga version. Naghimo pud siya og iyang kaugalingon nga panultihon that Jesus Christ is not the Son of God. Amen? But then, although it is not written here, but then it is a proven thought that Alexander is also called a blasphemer, no, by Apostle Paul. Now, for Christians, blasphemy includes the doubting claim of Jesus or deriding Him. Nag-doubt ka sa pagka-Ginoo ni Jesus Christ? Nag-doubt ka sa iyang pagka-Diyos nun? Amen? Abi ninyo mo na nga ginasabot gyud nato diri bisan pa gikan sa sugod sa conception sa pagkatao ni Jesus Christ, sa pagkahimugso niya sa tiyan ni Maria, at tuag yun ang gitun-an, at tuag yun ang gisabot. No? Nga naman nga kinahanglan, it must be a virgin birth. Amen? At tuan ang gisabot, mga kaigsunan, tungod kay nasayod ta, diha muguho no, ang pagka-perpekto ni Jesus Christ, nga mahimo siyang suitable, nga mahimong halad, alang sa itong mga sala. Amen? Ang union sa babayi ug lalaki, ang equals ana, it is always a sinful being. Amen? And that's the very reason why nga si Jesus Christ
gipakatawag yun not in the union of a sperm and an egg cell, but ang Holy Spirit nga sulod diadto sa tiyan ni Maria. Amen? Both pasabot niya, the product of it, wala siya'y sala. Both pasabot niya na He is worthy nga mahimo nga acceptable nga halad diadto sa altar alang sa Ginoo. Amen? Now, nasayod tano nga sa una, ang pamaagi sa paghalad ngadto sa Ginoo is that kinahanglan paagasan gyud og dugo. Amen? And nasayod ta, kung magpaagas ganing dugo, dili lang na basta-basta lang nga klase sa animal imuhang ihalad. Kung maghalad man lang gani ka og baka, kinahanglan katug yung expected nga baka nga mo'y imong ihalad dito. No? Ilaha pa ng kilatison kung wala bagi, wala ba'y mga samad-samad, wala ba'y mga lain nga infirmities ang kahayupan, before nila na ihalad, it is thoroughly checked, no? And accordingly, ang ilang gigamit kaniadto nga baka is a red heifer. Dili ka ng baka nga atong makita basta-basta lang sa palibot. Usa na siya nga klase sa baka nga nindot kay tan-awon nga murag pula gyud na ang iyang color. There is a specific kind of cattle nga imong ihalad adto sa Ginoo. And alang sa mga middle class, ang imuhang ihalad adto it's either karnero. Kasagaran karnero gyud. Pero ang karnero gina-check yun na kung wala ba na siya'y balatian, kung maayo ba yun na nga klase sa karnero or kahayupan, ingon ana na mga kaigsuunan, without blemish, maunay ihalad ato sa Ginoo. And again, alang sa mga tao nga below ang ilang status sa katilingban, pwede sila nga mag-offer dadto og kalapate. But then, it is, again, there is a specific nga ginapangita nga standard. Kinahanglan without blemish. Amen? Now, those are the things nga ihalad nimo and very, very particular nga hinlo, dili hugaw, walay sakit. Mauna ang imong ihalad nga to sa Ginoo. And that's the very reason why sa diha nga si Jesus Christ gipakatawo diri, both pasabot diha, nagsignal na nga i-end na ang paghalad di adto because ang ultimate nga halad gipakatawo na. Amen? That tells us nga kinahanglan it must be a virgin birth para nga kung ihalad si Jesus Christ, wala siya'y sala at tubangan sa Ginoo. Amen? He was the perfect sacrifice alang sa Ginoo. Amen? Nga pagadawaton yun niya. Now, mga kaigsunan, those are simple truths, pero daghan sa mga tao, gusto nila i-twist ang atoang pagtulunan. Amen? Many would not believe that there is a virgin birth. Amen? Daghan ang di mo tuo. Daghan ang dili mo tuo nga si Jesus Christ is God. Daghan. Amen? Mga kaigsunan, baliko na to. If that is your thought, that is considered as blasphemy. Amen? Now, when the blasphemers rails or reviles others, no? Kanang himuon niyang katawanan, butang-butangan niyang sala. He could care less about the person he has already judged and condemned in his mind. Amen? Malingaw ka aning nai-season gyud diri sa atong nasod. Basta ting eleksyon na gani, matingala ka
manggawas ang baho sa imuhang mga magpapili. Amen? Mao na nga kung panalitan di gani ka gusto nga mahibaw-an ang imuhang maot nga batasan ay nalang yung apil-apil og politika. No? Diha nimo matingala nga hala birahan ka ang usa ka tawo mo birada nimo dauton ang imong pagkatawo mga pamaagi para dauton ang imuhang pangalan. Mga kaigsuunan, that is a very good example sa tawo nga girevile ang imuhang pagkatawo. Amen? Well, you know what? Sa patag panahon sad, dirita sa atong Pangginoo is that Jesus Christ ginagdaot gihapon ang iyang pangalan until this very time. And I tell you, ang mga tao nga mudaot sa iyaha doesn't really care. Doesn't really care kung unsa na ba ang iyahang nabungat nga mga pulong nga makadaot. Ingon ana gyud ang klase sa tawo nga gina-classify nato as blasphemer. Amen? Now, the blasphemer that reviles or rails others recognizes no rules, restriction, or limitations on his intention to vilify, defame, destroy, or punish the person. Amen? Doesn't consider other rules. Again, no, baliko na to, basta tayong eleksyon. Diha nimo may bawaan ang klase sa tawo nga wala nagoy pugong-pugong ang iyang inistoryahan basta kay makadaot lang gyud anang tawhana. Amen? Dauton ang imong pagkatawo, dauton ang imuhang mga binuhatan, dauton kung unsa lay bisag makita sa imuha murag wala gyud kay gihimo nga matarong aning kalibutana. Mao na siya a very good example, recognizes no rules. Amen? Pwede ra man gud unta ano nga kung maghisgot man gani ta na anang adlaw nga pinili ay pwede ra man gud unta maghisgot ta tag plataporma and pagpapuhay ta og serbisyo. But it's not. Ingon ana kahugaw ang ato ang political. How much more sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo? Mga kaigsuunan, bisan sa ato ang panahon og maghisgot gani ta og mga buluhaton sa Ginoo, dili nimo malikayan nga makapanaway ka sa uban. Amen? But the truth is, kinahanglan lang yun nga iwali nimo ang doktrina sa Ginoo nga dili nimo kinahanglan sa wayon ang religious practice sa uban. Amen? Importante kayo na. Sa insakto nga pagpasabot sa doktrina, moabot ra gid sa panahon anang tawhana nga masabtan niya ang kamatuuran ug iyang dawaton ang kamatuuran. But if you're going to go around and destroying other religion, maghatag ka og maot nga reports sa ilaha, maghimo kag maot og description, I tell you, lisod kaayo pagdala og tawo diha sa tiilan sa Ginoo. Amen? Bisan pag magstorya ta about sa inahan sa Ginoo, of whom other religion they classified her as their God. Sakit biya ng ingno ni mo, oy, mga kulto man mo. It's not good. Amen? We must learn how to respect them. But then, at the same time, kita sa tong kabahin, we must also tell them about the truth. Ang kamatuuran, bahala na ang Holy Spirit nga mo pasabot sa ilaha. Amen? Mga kaigsunan, wala ba ninyo nasabtan nganong gitudluan ta sa college about the subject rhetorica? Amen?
college ta, usagi na siya ka-subject sa Pilipino, ang ginatawag nato nga retorika. It tells us, or it teaches us, the art of speaking. Amen? Pwede ka makaistorya nga dili nimo iagi og kasaba. Amen? Night-time ba nga, night-time sa San Pablo sa una, pagbisita na mo sa lubong sa akong luluglula, naunsa man na nga among naabtan dadto, natumpag man ang pansyon sa akong luluglula. Abi ninyo, pagkakita sa mga igsuon, si Uncle Bilman during the time, siya pa'y mayor sa San Pablo, niingon gud siya sa iyang kaugalingon, agoy makasab-an kong manoy karon. Siya nga, ulaw para sa iyang kabahin, nga mayor na siya, pero makasab-an siya. So mauna nga, niingon din siya sa iyang igsuon, usa, sudum, anong wala maka nagsaba nga natumpag na ining pansyon? Niingon po itong usa ka igsuon nga, karon ragid pugugo na kaduaw dire. Kay gibalhin man namo sila atong tumoy sa buntod, no, sa ilang luna. So nag-uol in tawon sa Bilman kay basig makasab-an siya. So mauna nga nakita niya ang dagway sa iyang magulang nga wala malipay, nag-uol, murag nasakit po diyang buot. But then at the end of it, niingon si Papang, sige, mga igsuon, diri na ta, kay mag-ampo ta. Wala man tay kapasilungan ron. Sige, mag-ampo ta. Pag-ampo niya, ingon din si Pastor, Lord, ako ang gipangayo kanimo, nga kaning ako mga igsuon, hatagan unta nimo sila gugma sa among mga ginikanan. No? Maonay prayer niya dadto. Gatapad may mini Uncle Bilman, niingon si Uncle Bilman, naunsa may pagikasab-an ko. So, may pagikasab-an ko giagi mag-ampo oy. Abi ninyo no, within 3 days naplastar gidayon to ang balay. Tungod raan ang pag-ampo nga Lord, hatagi unta nay gugma ako mga igsuon sa amo ang mga ginikanan. Mga kaigsuonan, those are the type no nga nawala tas tong lesson karon. But then balik ko na to no. Those are the type of people nga kinahanglan nato nga wala sila focus sa rules. Amen? Now, gingon pa diri, reviling or blaspheming someone is such a serious offense that a Christian who persists in doing it is to be avoided by other Christians. Amen? Now, mahibahuan na to na, no? Nagatudlo ta og insaktong doktrina, pero masabta na to nga naagyoy mulihis. Atong pagbasahon, 1 Corinthians chapter 5, verse 11, nasa screen na to dong basahon. Ready? Read. But now I have written unto you not to keep company, if any man is it's called a brother, be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. With such an one, know not to eat. Amen? Now, dili ka makikip o company ani mga tawhana, no? Specifically, giingon ni diri sa Biblia. Number 1 na to nga gi-made mention diri is a railer. Amen? But then, it made mention also of fornication, covetous, or an idolater. It made mention also sa palahubog. Amen? Or an extortioner. Gingnan ta, with such an one, know not to eat. Now, these men were turned over to Satan because of their blasphemy. No? Kanang example diha in verse 5 to 11, the term railer is also classified as
blasphemer. Amen? Now, mabantayan gini nimo nga murag lain man gyud ni siya og doktrina. Mga kaigsuunan, kinahanglan atuan na siyang likayan. Amen? Ug dili gyud ka pakumpiyansa ana, there is really a tendency nga mag-usab gyud ang imuhang panghuna-huna kabahin sa Ginoo. Amen? Ug makamit mo og tawo nga matingala ka kay murag walay klaro nga religion, walay klaro nga doktrina, pero kung makabungat kabahin sa mga pulong sa Ginoo, murag naapoy kamatuoran, murag dili pud kasaligan. Abi ninyo kadugayan ninyong paminaw ana, mahimo na ng tinuod alang sa inyong dalunggan. Amen? Now, kung sa makanunay, ang imuha ganing madunggan, kanunay ni mong madunggan is bakak. Mutuo mo sa dili, moabot ang panahon, mo register na sa imong utok as something that is true. Amen? Gingon ana paghimo ni Hitler nga ang mga tao sa Germany dingbati gyud og kasuko sa mga Hudyo. Amen? Usa sa mga pinaka-the best kaayo nga speakers sa tibuok kalibutan is no less than Adolf Hitler. Makapaminaw mo ana niya og muhatag siya sa iyang speech, bisan pa og German ang gigamit niya nga language, nga di ni nato masabtan, pero I tell you, lami kay paminawon ang iyang inistoryahan. But then, ang iyang message is about message sa kadautan sa mga Hudyo. But then, ning abot gyud ang panahon that most people in Germany ning utter sila o kasuko aning nga mga klase sa tao. Amen? Tungod kay ang puros nga mga bakak, kung kanunay ng ginabalik-balik, mahimo ng kamatuoran sa imuhang unahuna. Amen? And that's the very reason why the Bible tells us, do not keep company with them. Amen? Dili biya nabot pasabot nga kanang kuan nga di kamkig amigo nga wala mo'y relasyon. No, it's not. Pero kinahanglan lang dili lang ka magsigig uban. Amen. The more mo nga magkuyog gani og usa ka tawo nga saputon, matingal na ka kadugayan mahimo sad kang saputon. Kuyog og tawo nga kusog magtabok-tabok og istorya, mahimo sad kang marites kadugayan. No, but pasabot matakdan gyud ka kung kadugayan nimong kuyog. Amen? Mao na siya mga kaigsunan, kung panalitan nag-eskwela ka, magamit po nimo ni nga lesson. Kung panalitan naglisod ka sa imong lesson, kuyog ka atong bright. Amen? Kuyog ka na to kay kadugayan, makat-on juga sa ilang ways, nga man nga maayo man ni ilang grades, maayo man ni sa school. Kuyog ka atong mga maayo, no? But then, kaning ato ang gi-mention diri, mga tawo ni attitude sa tawo nga kinahanglan nato likayan. Amen? Now, gingon pa diri, these men were turned over to Satan because of their blasphemy. Ato ang i-mention karon kung unsa ning turned over to Satan. Now, this was a discipline which involved excommunication or removal from the church fellowship. No? Kana bang kwaon nimo sa fellowship. Now, dili ni siya diretso dayon nga imuhang idisiplino. Kay in prior na to nga mga lesson, kabahin sa mga erring nga mga kauban sa buluhaton, kinahanglan ato pa man silang i-try og reach out. Amen? Istoryahan silang mga sala. Then, if not, di mo tuo, kuyog ka o naa pa kay kauban,
nga kauban sa church, atuan na po silang istoryahan. No, if di sila matuo, then this would be the time nga kinahanglan na atuan na silang walaon sa fellowship. Amen? Now, the church fellowship was a haven and a source of protection for the Christians. Amen? This is a source of protection sa mga Kristohanon. Now, kaning atuang, church diri, wala ni siya nagisgot o kaning building nga mao ni giproteksyonan. Because ang church by definition is a group of baptized believers in a given locality. Buot pasabot ni ana, kita nga mga luwas, kita ang church. This is not the building is not the church. Amen? Kundili ang grupo sa baptized believers. It becomes a matter of protection and a haven for other Christians. Tungod kay kung magkahiusa ta, mag-fellowship ta, nagaampo ta, there is a power sa fellowship sa mga Kristohanon. Amen? Naanay gahom ang fellowship sa matag Kristohanon. Now, bisan gani isa og duha nganong nai-power ng fellowship sa matag Kristohanon, because Jesus Christ is there. Isa og duha nga nagahiskot sa iyang pulong ang Ginoo nas taliwala. Amen? Bisan pag-unsa kagamay sa congregation. It is a source of power alang sa matag Kristohanon. When we are gathered, ato ang ginaater ang atong mga pag-ampo tagsa-tagsa. Amen? And we all know when we pray, there is power. Amen? Gina-pray na to, diri, every Wednesday, nagka-pray ta sa matag Kristohanon. Makitaan lang nako bisag atong mga dagway, mahinumduman na gid nako gihapon ang ato ang unsay i-pray ani. Amen? For example, si Jojo, paampo ginani family, number 1. Panginabuhi. Gina-pray na to ang atong mga kauban nga tuan ng trabaho sa lakyo. Gina-pray na to tong mga dugay nang wala makasimba. Maunay kasayuran sa alang sa tanan, kinaampo mo sa iglesia. Because we believe in the power of prayer. Amen? Now, it is a source of protection for Christians. The church. Amen? Now, the believers find strength, encouragement, and comfort, and joy from the church family. Amen? I hope no sa makabaton unta ta ng kasing-kasing nga malipay ta o makita ta kauban sa simbahan. Malipay ta kung makita na pud makabaton na pud taghigayon nga makita na tatong kauban sa church. Amen? I hope it finds you joy nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Makaset foot diri, makasimba sa Ginoo, makaawit. Maunay usa ka butang nga makahatag og kalipay sa usa ka luwas nga tawo. Amen? Now to tell you honestly, if naaga ni higayon diri sa church nga murag maka-absent ko kausa, murag paminaw na ko, murag dugay na kay kung wala makasimba. Amen? And I believe mao po na'y gibati ninyo sa diha nga dili mo makasimba. Naamoy longing sa inyong kasing-kasing. Why? Because you are saved. Amen? Mao na siya mga kaigsunan. It is a source of strength, encouragement, comfort, and joy. Amen? Now, basta maghisgot ta og excommunication or removal from the church fellowship, no?
being removed from the church would expose the person to onslaught, temptation, hate, and afflictions of Satan to a much greater degree. Nasayod ta, nga ang usari ka Kristohanon, dili day na basta-basta makaatake si Satanas. No? Sa atua. Gikinahanglan pa siya og approval sa Ginoo kung mutugot ba ang Ginoo, ang Dios Amahan, nga tintalon ka. Amen? Like in the case of Job, sa diha no nga nahimong proud kayo kung imo bitong sabto ning kinabuhi ni Job, no? Na interest si Satanas pag-destroy sa kinabuhi ni Job. Tungod kay ang Diyos Amahan, He was very, very proud of Job. Amen? But pasabot niya na mga kaigsunan, ang Ginoo knows us individually. And abi ninyo, no? He is always proud or naa siya'y iyahang definition or ma-describe kaniya as a person. Amen? Like in the person of Job, nalipay pag-ayo ang Ginoo sa iyaha. Amen? Goes to show, atuad ang tun-an kung unsaon nga malipay ang Diyos Amahan sa tuang kinabuhi. Amen? Pwede. Pwede di ay. Amen? Many of us, nabiyay uban sa tuwa no nga, og ting eskwela, recite yung kag permanente diha kay para mailhan ka sa maestra. Og naa gani mga times nga pangayuan kag idea, usahay muhatag ka or musturya ka. In that way, you are recognized. Amen? And it brings joy kung somebody makarecognize sa imong effort. It's true. Amen? But the thing is, ang creator sa tibuok kalibutan, ang atong source of salvation, masabtan puday niya sa iyang kabahin, ma-recognize puday niya ang iyahang mga anak. And abi ninyo, much more, mas malipay siya sa progress sa kinabuhi sa iyang anak. Amen? Now, but then, in the case of Job, sa diha nga nalipay kay ang Ginoo, nga si Satan nakaingon nga, gikuan naman na, kanang gidayig ramang ka anak niya, tungod kay imong gunang gipanalanginan. Abi, kwaon na to ning panalangin, bitan, awo na to, dili ba kaniya dauton? No, dili ba kaniya isalikway? And that's the very reason why ningtugot ang Diyos Amahan sa proposal ni Satanas. Abi ninyo, no, sa pagsakit ni Satanas, tirini mo masabtan, mangayo sa siyag authority nga to sa Ginoo. But then, when the time comes, nga hatagan siyag opportunity nga makaguba sa imuhang kinabuhi, abi nimo, very, very destructive si Satan. Amen? Sa kinabuhi ni Job, sa diha nga gitugutan si Satanas, ang source sa iyang panginabuhi nawala. Bisan pag-unsa ang imong isgutan nga iyahang property, hinay-hinay na or in an instant nawala tanan. Ang pinakasakit is that ning abot sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga gwapang mga anak kiwala sa Ginoo. Agiwala, no, na afflicted ug apil. Ning abot pud ang time nga bisan sa iya physically ang gahom sa sakit was able to infiltrate Job. Amen? But abi ninyo, none of this
None of this nga nakawala sa faith ni Job ngadto sa Ginoo. Amen? Christians at the end of it, ang Ginoo gi-restore niya kung unsay nawala kang Job. Amen? But then, balik ko na to, going back to our lesson. Moabot ang panahon nga excommunicate na ka sa church, na ay authority si Satan nga muguba sa imong kinabuhi. Balik ko na to, ang iyahang binuhatan is very, very destructive. Amen? Same sa naitabo ni Job. So, mauna mga kaigsunan, Satan would be the one doing the chastisement. Such was the case for the man who was committing incest in the church at Corinth. No? Example, in 1 Corinthians chapter 5 verse 1, no, na example diri sa usa ka situation sa church wherein ang fornication nila is that it involves nga ang asawa sa iyang papa iyang gipuyo-puyo. No? Now, atong basahon verse 1 nasa screen and verse 5 nasa screen. Ready, read. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Amen? Now, diri na to masabtan. Si Satan, naan na siya'y katungod nga mu-afflict sa usa ka Kristohanon. Amen? And gingon diri the destruction of the flesh. There is a possibility nga bisag ang imuhang kinabuhi mawala. Amen? Kung sa makanunay magpadayon ka sa imuhang sala. Amen? But then gingon diri that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. But pasabot ani, it also speaks about eternal security. It might be i-allow si Satan nga patyon ang imuhang unudnon nga lawas, pero ang imuhang kalag padulong gihapon ni sa presensya sa Ginoo. Amen? Mga kaigsunan, dili na to ni ibaliwala ang maong nga pagtulunan. Naay kahitabuan sa una nga ang usa ka batan-on nga young people is a very promising young people. No? Nagtubo sa iglesia. Maayo sa tanang butang. Apan ning abot sa iyang kinabuhi nga sa kadaghan na siyang success, nalimtan niya ang Ginoo. Wad-an na siya og dili na siya ganahan anything about God. Di na siya tigsimba. Di na siya ganahan mo soul winning like he used to. Di na siya ganahan mo tudlo og Sunday school. Di na siya ganahan mo tudlo og Sunday school sa mga bata like he used to. Focus na lang siya sa iyang panginabuhi until such time ding abot sa iyang kinabuhi ang success, ang fame, and then ding follow sad ang kalibutanon nga kinabuhi sa iyaha. Ang usa ka pastor sa Zamboanga, iyahan ni gi-share kay ningon siya grabe kaanugon sa kinabuhi sa kuang young people. And to tell you is that gidrayba niya iyahang mahalon nga sakyanan kaniadto nga nakainom. Nasayod da nga ang usa Kristohanon gidili sa to ang pag-inom nga mahimo kang mahubog. But then siguro tungod sa success ang maong yang people nahimong occasional drinker. So mao to nga pag-drive niya sa iyang sakyanan.
siguro wa na siya kabantay nga kusog kaayo is that na disgrasya gid in tawon ang usa ka luwas nga tawo. Mga kaigsunan, it is a wasted life nga gianugunan kaayog taman ang iyahang pastor. Mga kaigsunan, posible gina nga mahitabo sa atua og magpadayon ta sa atoang nga mawad-an na ta og respeto sa Ginoo. Dili na ta mubiya na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Muadto na ta sa kalibutanon nga kalipay. Moabot ginas tong kinabuhi nga maguba atong kinabuhi. And for his part, the destruction of the flesh. Amen? Iyahang kinabuhi, gialaw sa Ginoo nga kwaon ang iyang kinabuhi. But nasayod ta nga ang tawo nga luwas na siya hantod sa kahangturan. Amen? But then, anugon lang yun ang kinabuhi sa usa ka tawo. Amen? Now, the purpose of this discipline and chastisement was to bring about repentance in the offender and restoration with God as well as the church family. Layo na ka sa pamilya sa church. Naan na kay mga problema nga nangabot sa imong kinabuhi. Abi nimo ana nga point sa time sa imong kinabuhi, maguna-huna man ka what went wrong. Maay mo nung taang dagan sa kong kinabuhi. Nganong ning abot man ning mga problema, it might be na offend na ko ang Ginoo. It might be I'm not doing well in my life as a Christian. Now those are the things nga iyang ginapander. Now, kung makarealize or ma-analyze na niya nga na ay problema siya at ubangan sa Ginoo, kung mangayo siya og pasaylo, ma-restore gihapon na siya diadto sa ministry sa Ginoo. Amen? Now, balik ko na to, discipline and chastisement. Mao ni hinungdan nga ma-restore ang usa ka Kristohanon. Amen? But gikinahanglan gyud nga iyaha gyud ning ma-analyze sa iyang kinabuhi. Amen? Magigsunan, ug naa gani mga problema moabot sa tong kinabuhi. Try to analyze what went wrong. Amen? Mao mo gid na ba bisag unsa nga aspeto mangutana mangyud ka what went wrong? Nganong nagka-problema man ko karon? Unsa kaha ni, no? Bunal ba ka ni sa Ginoo? If you're doing well with God, then na mga problema sa imong kinabuhi, baliko na to, it is also a chance nga i-prove nimo nga nimo increase ay imong faith diha tubangan sa Ginoo. Amen? It doesn't really tells us nga nakaisayop atubangan sa Ginoo. Kay every promotion na gyud nay problema. Amen? Mao gyud na atong huna-hunaon. Walay ning diretso nato og grade 1, grade 2, grade 3 nga wa ning take og exam nga lisod. Amen? There is always a problem. And at times maunay mga pamaagis sa Ginoo nga increase tong faith. But then there is also a time nga kung panalitan di na nimo masabtan ang dagan sa imong kinabuhi and imuhang nasabtan nga layo na ka sa kasing-kasing sa Ginoo, imuha ginang i-evaluate ang imong kinabuhi and make amends with God. Amen? That is the discipline and chastisement. Now, this was the goal for the discipline of these two men mentioned here. Paul desired they learn not to blaspheme anymore. But then we have no record nga nausab ning duha ka tawo. Amen? Mo ni siya nga until this very moment ang ilang ngalan gihisgutan pagihapon. Now, gingon pa diri, let me ask, how will you be remembered long after you are dead and gone? The answer will be determined by the way you live your life. Amen? Kung
kung giunsa nimo pag kinabuhi ay mong kinabuhi, that will determine kung unsaon paghisgot ang imong pangalan in the near future. Amen? Naay one time nga ning atubang ko ug usa ka barangay chairman diri sa Pagadian nga naa pa ta sa gawas. Natingala ko kay gikamay din ko niya, daghan mo siya bisita god. Gikamay ko din gipasulod dayon sa iyang office. Pagsulod na ko sa iyang office, maayo gid siya tinagdan. Unsay akong matabang, unsay imuhang kuan tuyo. Abi ninyo no, pag human na kong after sa ako ang tuyo, ug nangayo kong tabang niya, ang pinakalas ganiyang gingon ingon siya, "Dong, kabalo ba ka dong nga amigo kay Miss imong lolo?" No? Wala siya nag-isgot sa kong papa, but he made mention of my grandfather. Ningon siya, "Amigo kay Miss imong papa, lolo dong." Kay ila kay mi kay every time nga mo adto mig San Pablo at imanon gid Miss imong lolo. Dayon marag medyo lain lang pod kay moingon hubugon gid Miss imong lolo dong. Lain lang sumpay gamay. Pero the truth is, friendly daw kayo kong lolo, and the matter is, gi-reciprocate niya sa ako. And, namatay ang ako ang lolo way back first year college ko. Namatay si lolo. But then, ang respect sa usa ka tawo nga nakaila sa iya, it mattered most. Amen? Nga until bisag ako nahimo nga nakaambit gihapon ko sa iyang pagkamaayong tawo. Amen? Now, how you live your life, mao nay mo determine kung unsaon ka paghisgot sa imong mga apuhan pohon or the people around you. Amen? Mao na mga kaigsunan, let us live a live life. Amen? Imuha rin ng makinabuhi, pinaagi sa imong pagtuo sa Ginoo. Amen? Now, lastly, diri siguro ta matapos. If you want to war a good warfare, there are things that you can do and use to help in your battles. Number one, last na tani. Number one, you have the Lord's promise of peace and encouragement. Nagatubang magitagubat sa tong kinabuhi. Amen? Whether you like it or not, subject na gyud ka sa atake ni Satanas. And that's the very reason why naagid ta sa gubat sa ato ang espirituhanan nga bahin. But then, mga Kristohanan, baliko na to, naay saad ang Ginoo sa atoa. He offers peace and encouragement. Amen? Not only that, kung kuyog ka sa Ginoo, you are already considered as mananaog. Amen? John chapter 16, verse 33, nasa screen. Ready, read. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Amen? Kuyog ka sa Ginoo, mananaog na gyud ka. Amen? Number 2 niya, not only na siya saad sa tuwa, but then, He has offered us a very good weapon. Gingon diri, Ephesians chapter 6 Ephesians 6 lists for us the armor that is available to the Christian, especially the Scripture. At ang basahon daw, Ephesians chapter 6 verse 17, nasa screen, ready, read. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen? Now, naana sa tuwa ang mga gamit sa pakig-away. Ang atuang helmet of salvation, and also
the Spirit, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen? Kung inyo ang masabtan, during the time nga si Jesus Christ, gikan siya nag-fasting, giatake siya tama ni Satanas. Gipintal siya taman, gipakita siya mga gingarian nga kung musimba ka sa kuha, ihatag nako ni sa imuha tanan. Abi ninyo no, unsay ning bungat sa baba ni Jesus Christ, it is the verses from the Scripture. Amen? But pasabot niya na mauni gipanggamit ni Jesus Christ ngadto kang Satan ang pulong sa Ginoo. Amen? Thou shalt tempt the Lord thy God. Mauni mga pulong ni Jesus Christ. Amen? Now, not only ginaghatag siya nato og mga gamit pang-away, kundi number 3, your faith in the Lord is essential. Amen? 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Nasa screen na ito daw basahon. Ready, read. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Verse 5. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Amen? Now, it is clearly stated diha sa pulong sa Ginoo kung kinsa ang mananaog. Number 1 prerequisite is that naa kay pagtuo ni Jesus Christ. Amen? I hope and praise to mga bisita nga naminaw karon, makabaton ta og personal nga relationship ngadto sa Ginoo. Amen? Nga imuhang ihatag ang imuhang patanan nga pagsalig kang Jesus Christ. Amen? And number 4, avoid entanglements that will hinder your service to Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 4 nasa screen. Ready, read. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be as soldiers. Amen? Now, as a Christian, nasayod na ta kung unsay mga butang nga makahatag og kahimayaan sa Ginoo. On the other hand, nasayod ta sad ta og unsa tong mga butang nga makapalagot sa Ginoo. Makapasuko sa Ginoo. So gingon diri sa pulong no, likayan nato tong mga butanga. Amen? Likayan na to itong mga butang nga maoy nahimong reason nga dili ka makagrow as a Christian. Amen? Now, that is number 4. And number 5, and I think this would be the last, is stay alert and guarded toward those things that can hinder or defeat you. Amen? 1 Corinthians chapter 16, verse 13, nasa screen. Ready, read. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Amen? Nasayod ta that our enemy is like a roaring lion seeking whom ye may devour. Amen? Nagabantay siya o nagatuon siya sa atoang matag activities. Mauna, no, nga anytime nga ang usagan ni ka-Christian, masayop gani siya sa iyang desisyon, atake giday na si Satanas. Amen? Mo na agingnan tang let's be on guard. Amen? Si Satan, dili na siya makasulod sa kinabuhi sa tao nga luwas. But he can always inject evil thoughts sa usa ka tawo. Amen? You must be always on guard. Ana, no, nga proteksyonan nimo ang imong huna-huna. Amen? Now, daghan tag-angay bantayan. Now, that is the way kung unsao nato pagdaog ani nga warfare. Amen? I hope and pray natin na sabtan. Let's continue our lesson with chapter 2 next Sunday. And I hope and pray natay nakatunan. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Natapos na mo ang lain na po nga chapter, Lord,
Salamat kay Amahan sa imuhang pagtulunan. Salamat sa Holy Spirit nga naghatag namo og iyong kasabot. Salamat kay Amahan. Salamat po Lord, bisan pa sa presensya sa matagusa. Among ginapangamuyo kanimo Lord, that as we end this service, sa makanunay Lord, masabtan unta namo nga naami sa warfare karong panahona. And among ginapangamuyo Lord, nga as a Christian, ihatag sa Amahan nga makabaton kami o kasing-kasing nga manggihuna-hunaon. Makabaton kami o pagbantay sa among mga binuhatan. Among ginapray, Lord, nga always nga on guard mi sa among Kristohanon nga kinabuhi. Help us, Lord, to win this war. Nasayod mi, Lord, kung naakas among kinabuhi, we are always victorious. Sa makanunay, Lord, pangayoon namo imong grasya o kaluoy o ang imong pagpangga kanamo. Pangayoon namo ang imong giya. Panalangini mo mga anak karon, Amahan, among ginapray, Lord, i-bless among fellowship and bless also the remaining of the service. In Christ I pray, in the forgiveness of our sins. Amen.